Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules, sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon, natitipon tayo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia bilang pamilya ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Kaya kung ito ang ating ipinagdiriwang sa mga sandaling ito, at kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, malinaw na kasama natin ang Diyos. Amen. Hello. Saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Kaya nga sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, malinaw na ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Nandirito siya sa salita na ipinapahayag, sapagkat ang ipinapahayag ay hindi salita ng kung sino-sino lamang. Ang salita na ipinapahayag sa banal na misa, lalo na ngayon sa bahaging ito ng banal na misa, ay ang salita ng Diyos. At nagsasalita ang Diyos sa atin. Kaya nga di ba minsan meron tayong pakiramdam na kapag tayo ay nakikinig, para bang ako yata ang pinatatamaan. Para bang may pakiramdam tayo na bakit parang ako na naman? Kasi buhay ang salita ng Diyos. Ang salitang ito ng Diyos ay nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin at tumira at nakisama sa atin. Nasa gitna natin, nasa piling natin. Emmanuel, ang Diyos na nasa piling natin. Iyan ang katotohanan. Kaya hindi tayo dapat nagdududa o nag-aalinlangan sa katotohanan na ito, sapagkat ang ating Panginoon mismo ang nagsabi nito, ako ay makakasama ninyo hanggang sa wakas ng mundo. Ako ay nasa piling ninyo, lalo na kung kayo ay natitipon sa aking pangalan. At alam din nating lahat, mga kapatid, na sa ating pagdiriwang ng banal na misa, tinatanggap natin sa komunyon ang hindi lamang ordinaryong tinapay at alak. Ang tinatanggap natin ay ang totoo at tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang sinabi sa huling hapunan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya sa tuwing tayo ay tatanggap ng komunyon sa misa, malakas sinasabi natin ang ating tugon sa sinasabi ng pari o ng tagapagbigay ng komunyon. Katawan ni Kristo. Amen. Naniniwala po ako na ang tatanggapin ko ngayon ay ang tunay at totoong katawan ni Kristo. At itong katawan ni Kristo na ito, kung tatanggapin natin ng buong pananampalataya, makapagpapabago sa ating magulo at makasalanang pamumuhay. Maraming biyaya at pagpapala ang maaaring ibigay sa atin ng ating Panginoon.
sa pag-attend natin ng misa araw-araw o maging yung mga nag-a-attend ng online mass. Kung ito ay ginagawa natin ng taos-puso at tayo'y tunay na nananalig sa presensya ng ating Panginoon sa banal na misa, ito'y magbibigay sa atin ng mga bagay na kinakailangan natin. Saan man naroon ang aking mga lingkod, ang mga kumikilala sa akin, kung sila ay magkakaisa sa paghingi ng anumang bagay sa aking pangalan, ito'y ipagkakaloob sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya meron tayong panalangin ng bayan pagkatapos ng pamilya. At ang panalangin ng bayan natin ay sumasakop sa lahat ng mga panalangin na nais nating ilapit sa Diyos. At nananalig tayo na ito'y ipagkakaloob sa atin. Kaya ito mga kapatid, ang magandang balita para sa atin. Kasama natin ang Diyos, nagsasalita siya sa atin sapagkat siya'y buhay at tinatanggap natin sa komunyon ang kanyang katawan at dugo. At para sa mga nag-a-attend ng online mass, meron tayong spiritual communion na dinarasal sapagkat sa mata ng ating pananampalataya, hindi man physically present, kung tunay na nananalig at nakikiisa ng buong puso, matatanggap pa rin ang biyaya. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong salita, sa iyong katawan na tinatanggap namin sa bawat araw, lalo na kapag kami ay nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Amen.